Very much. Pasensya na ha, dahil kailangan ko entertainahin ang tawag na nanay ko. Yan. So, ngayon, bago ako magsimula sa aking tarot reading, okay? Everyday po, live streaming ako sa YouTube, okay? So, this time is may bibigyan lang ako, okay, ng tinatawag na may babasahan ako ng natal chart or birth chart ng isang real estate broker sa Pilipinas. Okay, so nakikinig siya. Okay, so ito ang iyong natal chart reading. Okay, so bibigyan kita ng timeline. Okay, so dito makikita ko yung tinatawag. Okay, ito. Okay, so ano pagkakaiba ng tarot reading sa astrology? Okay, tarot reading is nakarely sa tinatawag na vision. Okay, so kung ano ang symbol ng tarot cards, ini-interpret ito ng aming ini-interpret, okay, ng aming vision. Kung ano nakikita namin sa aming vision, ganun ang interpretation. So meron naman akong psychic power, ability para makabasa, ma-interpret ang symbol ng cards, di ba? Tarot cards. So, ang astrology is more on planets, di ba? The movements of the planets. So, ano ang pagkakaiba ng astrology, di ba? Sa tarot, yan. So, astrology is more on the movements of the planets, especially ano ang mga nagre-retrograde, nagko-conjunct, transit, di ba? Okay? So, pagka ginamit ito sa natal chart or birth chart, di ba? So, kumbaga dito yung tinatawag your full birthdays, di ba? Birthday information where kasaan ka ipinanganak, anong oras ka pinanganak. So, napakahalaga noon information na iyon para makalculate namin, di ba? Ang tinatawag na movements ng planets. So, I will show you an example bago ko simulan ang reading, okay? Yan. Ang how I read, okay, a person's natal chart. Diba? So, every human being, meron tinatawag na birth chart or natal chart. So, ganito itsura niya. Okay? Yan. Wait. Yan, ha? So, kaya importante kung kayo'y lalapit sa mga astrologers, diba? You have to give your full, complete information para makalculate, okay? So dito, yung tinatawag na nung ikaw is lumabas, okay? Nung araw na lumabas, nung ganong oras, di ba? Ganong petsa, ganong buwan, ganong taon, lumabas ka sa sinapupunan ng iyong nanay, di ba? Yan ang tinatawag na snapshot, okay? Your snapshot. Yan. Your first snapshot. So, hindi yan pwedeng i-delete, hindi yan pwedeng palitan, di ba? So, kumbaga dito nakikita yung tinatawag mga planets na nag-welcome sa inyo. Let's say, sabihin natin, since this person, nung ipinanganak siya, okay, ay, ang kanyang zodiac sign is a Virgo, okay, a Virgo person. So, tinatawag na ano ang planet ng Virgo, the Mercury, diba? So, nung bang ipinanganak ang taong ito, present si Mercury, okay? Yan. Ay, Madam Gina Casison, thank you. Yan, nanonood. Yan, ha? Present ba ang the Mercury nung siya ipinanganak? Diba? Since Mercury is the planet, okay? The symbol, planet symbol ng Virgo. Okay? So, kung minsan pag ipinapanganak tayo, diba? Wala ang ating planet. Kumbaga, maaring nasa ibang lugar siya, nasa ibang zodiac sign. Pwedeng nagpa-party, nagdi-disco, na-chismis, di ba? So, kaya may tinatawag na ascendants and rising sun, rising moon, di ba? Yan, descendant ng Virgo. So, pag sinabi mong rising sun, what's your rising sun ng Virgo, ng taong ito, okay? Babasahan natin ang natal chart, okay? So, ang kanyang tinatawag na rising sun is Leo. Okay?
Kasi dito nakikita namin. Kasi aming kinakalculate yung tinatawag na aspect, the orbs, the degrees. Di ba? Yan. Saan siya may success? Di ba? Sa nakikita ko dito, tinatawag the past, the present, and the future of this person. Yan ha. Kung meron ba siyang soulmate, di ba? Sa babasahan natin. Okay. So dito yung tinatawag, tinitingnan ko yung tinatawag na stellium, cradle, okay? Aspects, yan ha. So ang mga planets, okay, it's more on, marami siyang planets, okay, kung saan yung mga houses. We have 12 houses, di ba? So titingnan natin ang participation, ang role ng mga planet na ito sa Bergman. He's a Bergman, okay? A real, ano tawag dito? Real estate broker siya. Okay? So, titingnan natin. Aray ko. So, sisimulan na natin, ha? Sinulat ko lang para hindi ko malimutan. So, yan. So, dito, ipapakita, okay, yung tinatawag na energy, okay, sa kanyang personal growth, career at relationship, okay? Okay. So, marami akong nakitang conjunctions at trines, okay? Ito, nagpapakita ng potential sa tagumpay niya at spiritual na pag-unlad. Okay? Pero may mga ilang squares at opposition, okay, na nagbabala sa mga hamon at pagbabago sa buhay ng Bergman na ito, okay? So, nakita ko sa kanya from his past, okay? Since the sun, okay, sun conjunct moon, okay? Sun conjunction moon, di ba? Okay? So, may mga degrees ito kung tawagin. Kinakalculate namin yun. 4 degrees, 4 orbs or 4 minutes, something like that. But it's more on orbs, okay? So, nakita ko, ang tao na ito is lumaki, okay? Itong Bergman, sa isang environment na may malakas na emotional connection sa sarili at sa pamilya, okay? Maaaring may matinding emosyonal na karanasan, okay? Ngunit natutunan niyang gamitin ito sa personal na paglago, okay? So, narito rin, meron kasi siyang Mercury conjunction Jupiter kasi maraming planets ako nakita sa kanya, okay? So, iniisa-isa ko yung mga planets na yun, pati yung kanilang position, di ba? Angle, trines, conjunction, di ba? Square. So, sa nakaraan, ang taong ito, okay? Since narito ang tinatawag Mercury conjunction, okay? Jupiter, 3 orbs, 3 degrees orb, okay? Sa nakaraan, ang taong ito ay mahilig sa pag-aaral, okay? Komunikasyon o pagbibigay ng payo. Maaring nagkaroon siya ng oportunidad sa edukasyon o paglalakbay na nakatulong sa kanya. Yan ang nakita ko sa iyo from your past, okay? The Saturn sextile ascendants, first degrees orbs, may disiplina at responsibilidad sa sarili. Sa kabataan, natutunan niya ang halaga ng tiyaga at paghihintay bago makamit ang layunin. Okay? So, ano nakikita ko dito, summary from his past. Okay? Sa nakaraan, siya ay matalino. Talino because he's a Virgo. He is ruled by Mercury. Maalam at may malakas na emosyonal na koneksyon sa pamilya. Marami siyang natutunang leksyon tungkol sa disiplina at pagpapahalaga sa sarili. Okay? So, punta tayo sa tinatawag na kasalukuyan ng Bergman na ito. Okay? From Manila. Yan, Metro Manila. Kasi, yan, okay? Kasama yun sa lahat na information. Okay? So, Moon conjunction MC. Okay? Yan. 4 degrees orb, ang damdamin niya ay konektado sa karir. Maraming emosyonal na desisyon sa trabaho o reputasyon. This is your now. Okay? Bergman. Kung nakikinig ka. Sun sextile Pluto 4.
degrees orb, may kakayahan siyang mag-transform ng kanyang sarili at ng sitwasyon sa buhay. Malakas ang personal power niya ngayon. Okay? Yan. The Mars trine Saturn, planet Mars trine Saturn, planet Saturn, 4 degrees orb. Okay? May determinasyon at disiplina sa kasalukuyan. Maraming proyekto o trabaho ang kaya niyang tapusin ng maayos. Okay? Venus, planet Venus conjunction planet Jupiter at 8 degrees orb. Maganda ang swerte sa pera at relasyon ngayon. Posibilidad ng biyaya o dagdag na kita. So it seems 2026 is a good year for you, okay? So the summary I see, okay? Ngayon, sa ngayon, di ba? Nasa iyo, ikaw, yan. Nasa iyo ang yugto, yan. Na emosyonal at professional growth. May lakas at disiplina kang humarap sa trabaho at may pagkakataon sa pera at pag-ibig. Okay? So, tingnan natin ang inyong hinaharap, your future. Ang future ng Virgo man na ito from Metro Manila. Okay? Planet Mars is square Uranus, 5 degrees orb. Okay? Orb. Degrees or orb. Okay? So, maaaring may biglaang pagbabago sa trabaho o relasyon, okay? Sa hinaharap. So, ang binabasa ko sa iyo, your past and present and future, okay? Dapat maging maingat sa impulsive na desisyon, okay? Write it down. Planet Jupiter conjunction MC, okay? 7 orb, 7 degrees orb, malaki ang potensyal para sa tagumpay sa karir. Maaring magkaroon ng promosyon o malalaking oportunidad sa negosyo. Okay? Planet Sun trines planet Uranus, 5 degrees orb. Para kay Mr. Virgo of Metro Manila. Okay? May mga bagong ideya o oportunidad na magpapalakas sa iyong sarili. Hinaharap ay puno ng innovation at creativity. Naku, kung kailan naman nagkaroon. Hindi pala din. Okay? Kala ko may delivery. Okay? Planet Neptune trine MC. Okay? Ang karir o reputasyon mo ay maaring mas mapaganda sa pamamagitan ng art, creativity, o spiritual work. Okay? So, the summary. Ano ang summary ko dito? Okay? Sa hinaharap mo, may malaking pagkakataon sa karir at tagumpay sa iyong pera. Okay? Kailangan lamang maging maingat sa biglaang pagbabago at desisyon. Okay? So, ang iyong pera at kayamanan. Okay? Tungkol naman sa iyong pera at kayamanan. You have planet Venus conjunction Jupiter at Mercury. Conjunction Jupiter. Indikasyon ng swerte at potensyal na pagyaman. Maaring sa pamamagitan ng trabaho, negosyo o investment, makakakuha ka ng kayamanan. Okay? Kailangan lang iwasan ng impulsive spending. Mars squares Uranus because of Mars squares Uranus. Okay? So, ano nakikita ko para sa iyo, Mr. Virgo of Metro Manila? May magandang potensyal sa kayamanan, lalo na kung matalino sa paghawak ng pera at investment. Okay? So, sa trabaho at career mo, the moon and sun, hindi yan. Is that a planet? No, I don't think so. Okay? Okay. Moon conjunction MC at Jupiter conjunction MC. Career ay emotionally rewarding at may potensyal sa tagumpay. Okay? Planet Neptune trine MC, mainam sa trabaho na may artistic, creative o spiritual na aspeto. This is a guideline, okay? Para magtagumpay ka. Since ikaw is nasa real estate broker. Mars trine Saturn. Kaya mong maging disiplinado sa long-term projects. Okay? So, ano ang nakikita ko for you? Okay? In short, brief. Maganda ang career at prospects. Okay? Career prospects. Posible sa leadership roles, creative fields o posisyon na may emotional o spiritual fulfillment. Okay? So, pagdating naman sa pag-ibig at relasyon ni Mr. Virgo man of Metro Manila. Okay? Santa Cruz, Metro Manila. Okay?
Planet Venus conjunction Mercury and Jupiter may charm at swerte sa relasyon. Mamaya ako sasabihin sa iyo, sino ang compatible person? Pwede mo makasama. Okay? For a lifetime. Yan ha, okay. May kakayahang makipag-usap ng maayos at mahikayat ang iba. Planet Saturn, opposition, Chiron. Chiron is your tinatawag na nagsimula ito sa iyo. It's like tinatawag kaya mong i-heal, di ba? Chiron is your soul. It's like you have a gift. You are capable, okay, of healing your soul, your loneliness. That's Chiron, okay? So, maaring may mga dating sugat sa relasyon. Itong si Mr. Virgo ng Metro Manila, okay? O mga hamon sa commitment, okay? The Moon trine Neptune, may romantic at intuitive approach sa pag-ibig. Watch out, watch out, watch out, okay? May swerte ka, nakikita ko dito, okay? Paano ko ito? I-summarize, di ba? So, ano ang aking, sa iyo, nakikita, okay? Since present si Venus, okay? Mercury and Jupiter, okay? So, meron kang swerte sa love life. Maaring may soulmate, ngunit kailangan matutunan ang healing sa dating sugat, okay? At maging tapat sa damdamin. Malaki ang chance sa long-term relationship or marriage, okay? So, punta tayo sa iyong tinatawag na soulmate at kapalaran. Sun conjunction, Moon, and Uranus influences soulmate ay maaaring ibang karanasan o espesyal sa buhay mo. Okay? Career at soul purpose ay magkakaugnay. May pagkakataon na makamit ang destiny sa pamamagitan ng paggamit ng talento sa trabaho at creativity. Matalino itong Virgo na to. So, makakahanap ka ng soulmate, okay? Na may kakaibang connection. Kapalaran at destiny niya ay nakatuon sa personal growth, creativity at pagpapayaman ng sarili at ng iba. Ikaw ito, okay? So, the message I see sa tinatawag na planets, okay? Na nasa snapshot, nasa natal chart mo, okay? Mga planets doon, okay? Ikaw ang taong may malakas na potensyal sa karir, kayamanan at pag-ibig. Sa nakaraan, natutunan mo ang disiplina at emotional growth. Sa kasalukuyan, may pagkakataon sa tagumpay sa trabaho at pera. Sa hinaharap, may posibilidad ng promosyon, bagong ideya at financial abundance. Kailangan lamang maging maingat sa biglaang pagbabago at impulsive decisions. Okay? Sa pag-ibig, may soulmate at posibilidad ng long-term happiness. Okay? So, punta tayo sa inyong tinatawag na yan ha. Sino ang zodiac? Ito maganda ha. Sabi niya kasi sa akin, Virgo siya. Nung huli ko siya makausap sa Pilipinas, Virgo daw siya. So may nagsabi sa kanya na Taurus, okay? Taurus ang bagay sa kanya, okay? Leo, sabi ko sa kanya, Leo, bagay sa iyo, Leo din, di ba? Okay. Gemini, bagay din sa iyo, okay? So since nakita ko yung mga planets, okay? Sa iyong natal chart, okay? Base ito sa chart mo, okay? Best zodiac partner, soulmate sa love life ng Virgo, okay? Ito ang tinatawag planet Venus conjunction Jupiter, okay? Maswerte ka sa love, pero gusto mo ng partner na positibo, okay? Masayahin at supportive, okay? That's the quality you are looking for. Moon trine Neptune, planet Neptune. Mahalaga sa iyo ang romantic at spiritual connection. May pagka-idealistic sa love.
Planet Saturn, opposition Chiron. May mga dating emotional wounds. Kaya kailangan ng partner na matyaga at may empathy, if ever. Okay? Na magkaroon ka ng relationship, bagong relationship. Okay? So, ito ang tinatawag na pinakamainam, okay, na zodiac sign pagdating sa pag-ibig. Okay? Tama ka, Taurus. Yan, Taurus. Okay? Maganda ka partner ang Taurus sa love life, love relationship, dahil mapagkakatiwalaan sila, stable at matibay sa commitment. Okay. Capricorn! Praktikal ang mga Capricorn, responsible at long-term oriented. Swak sa desire mo, sa seguridad, sa love. Yan ha, okay, Virgo man, listen carefully. The Virgo, kagaya mo rin, okay, the same. Intellectual, connection at supportive ang may ibigay ng taong ito sa inyo. Love, romance, relationship. Pareho kayong maaayos. Pareho kayong maaayos sa komunikasyon at planning. Okay? Pisces. The opposite of Virgo. Okay? No. Yeah. Okay. Yeah. Romantic at intuitive ang mga Pisces. Pareho kayong emotionally sensitive. Okay? And ito ang tinatawag deep connection. Okay? So, yan ang mga hanapin mo, the same like you. Tinatawag na energy, the earth. Okay? Taurus, Capricorn, and the Virgo, and the Pisces. Leo, compatible din kayo sa Leo. Okay? So, pagdating naman sa inyong trabaho, career options, di ba? Yan. Ang leadership, okay? Management, entrepreneurship. Yan, ha? Ang natural na kakayahan mo sa strategy at disiplina ay makakatulong sa tagumpay. Okay? So, you are born leader. You are a born leader, okay? Ibig sabihin nito, ito yung tinatawag mga katangian mo, may kinalaman sa creative arts, design, media, art, music, writing, fashion, okay? Ano mang creative field na may innovation, pwede ka magtagumpay, okay? Yan. So, pwede ka rin sa teaching, public speaking, writing, or consultancy, okay? Yan. So, tinignan ko lang ha kung anong mga planet, di ba? Yung mga present sa iyong natal chart, okay? Ang may impluensya, kung may potential ka na yumaman bilang real estate broker. Nangangatilong ko. Your career strengths for real estate, Moon conjunction, MC. Kasi may apat na, ano tawag doon? Our natal chart, di ba? Isang bilog siya. Yan ha. I will show you para maunawaan mo. Okay? Yan na, bilog ha. Sandali. Bibilogin natin, okay? So, yan, bilog. Di ba? Natal chart, bilog. So, lalagyan natin ito ng 4 na hati, parang pizza pie, di ba? So, ito yung tinatawag your ascendance, yun, di ba? Ito naman ang descendants, di ba? So, ito yung tinatawag your public, yan, di ba? Kung yung liwanag, di ba? It's like tinatawag, dito na ang ugnayan mo sa mga tao, di ba? So, ito namang nasa ilalim is your public, is your private life, di ba? So, since hatiin natin to, yan, 3. Sandali, hinahati ko. Yan, di ba? Yan, so, kita mo, hati-hati ha. Ayan,
dito, yan, 3 dito, 3 dito, 3 dito, 3 dito, 3 dito, di ba? So, nasaan ang Virgo? Di ba? So, ang Virgo narito, di ba? Sandali ha. Dito ang Virgo, di ba? Yan. So, dito ang Virgo ha. Yan. Yan. So, ibig sabihin nito nung ipinanganak ka, di ba? Sandali, bilangin ko lang. Okay. Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius. Okay. Virgo, Libra, Sagittarius. Ibig sabihin nito yung tinatawag Leo. Yung Leo is your, nung ipinanganak ka, di ba, ikaw ito. Nung ipinanganak ka, sa halip na Mercury, di ba? Yung iyong rising sun. Okay? Pinanganak ka ng ano ngang oras ito pinanganak? 11 something, di ba? 11:22, I think. Nalimutan ko na narinig, okay? Ng AM. So, ang iyong rising sun is the sun, okay? Yan. So, sandali ha. So, ang iyong ascendant is, diba? So, ang rising sun mo is Leo. Ang iyong ascendant, okay, is not Mercury, okay? Mercury is your ruling planet, but your ascendant is Sagittarius, okay? So, mapalad ka. Very, very mapalad ka, Mr. Virgo of Metro Manila, okay? So, balik tayo. Okay? So, kasi sinusulat ko lang, tinype ko lang. Diba? So, since ang iyong career is real estate broker ka, okay? So, narito ang tinatawag the moon. Okay? Doon sa iyong natal chart, naroon ang the moon conjunction MC. So, pag sinabi mong MC, ito siya sa taas. It's about your public relationship, diba? Pag sinabi MC, yan. Kung saan nakasikat ang araw, diba? So, itong baba, it's about your private life, diba? So, moon conjunction MC. Ang trabaho ay konektado sa financial gain at public recognition. Ang trabaho mo, okay? Yan. Maganda para sa real estate na may visibility at networking. Yun ang ibig sabihin ng moon conjunction MC, diba? Ang trabaho mo ay konektado sa financial gain at public recognition. So maganda ito para sa real estate na may visibility at networking, okay? Jupiter, planet Jupiter conjunction MC. So narito ang Jupiter, diba? Narin ang Jupiter. So na yun ang MC, diba ito? So, ibig sabihin nito, malaki ang potential, okay, sa career growth at opportunities, okay? Sa real estate, pwede itong mag-translate sa malaking deals at promotions, okay? Take note. Jot it down. Write it down, okay? So, kaya nga tinitingnan ko dito kung itong mga planet na ito, ano ang impluensya nito sa iyo, Mr. Virgo man of Metro Manila. Okay? May potential ka na yumaman. May potential ka bang yayaman as a real estate broker. Okay? So, narito ang tinatawag. Doon sa natal chart mo, naroon ang Mars trine Saturn. Diba? So, ibig sabihin nito, the Mars trine. Okay? Nag-trine sa Saturn. Diba? Ibig sabihin ng trine yan. Dito. Yan. Ha? Yan, nag-trine. From here to here. Okay, nag-trine. Okay? So, disiplinado ka. Nakikita ko, ha? Kaya mong tapusin ang deals at long-term projects. Mahalaga ito sa property sales at client management. Okay? So, this is a guidelines para yumaman ka.
So, narito ang tinatawag na meron kang Sun, Trine, Uranus, and Neptune. Maganda ito. Sinabing trine. Ibig sabihin ng trine, ganito. Ganyan ang trine. Okay? Ganyan. Sandali. Para makita mo. Ha? Ganyan ang trine. Okay? Yan. Okay? Pag nag-trine ang planets, okay, sa chart, natal chart mo, napakaganda nito, especially sa tinatawag public affair, public relationship. Ano? So then, Sun trine Uranus and Neptune trine MC, innovative at creative ka sa approach. Okay? Pwede mong magamit sa marketing, negotiations, at pagpapaunlad ng client base. Okay? Ay, Madam Weng, okay? Okay ka. Sana magaling ka na, ha? Salamat na marami, okay? May potential ka talagang kumita ng malaki at yumaman sa pamamagitan ng smart deals at tamang strategy, Mr. Virgo of Metro Manila. Okay? As a real estate broker. Kasi naka-trine. Yan, naka-trine. Okay? Yung tinatawag na tatlong planeta. Okay? Saan? The Sun, the Uranus, and the Neptune. Okay? Nag-trine. Yan. Ibig sabihin ito, yan, sandali ha. Yan ha, yan. Kahit bibigyan ko ng ano ha, para makita mo. Neptune, okay. Excuse me. Yan ha, yan. Ano, Sun, di ba? Hindi pala, ito pala. Yan ha. Mali. Para at least makita mo ano ibig sabihin ng trine. Okay? Yan. Sun, Neptune, and Uranus. Okay? Yan. Dito nag-trine. Okay? So, yan siya. Yan, nag-trine. Okay? So, it's a very, very good equal. Diba? Equal distribution. Yan. So, tinatawag na may potential ka talagang kumita ng malaki at yumaman sa pamamagitan ng smart deals at tamang strategy since you are in real estate. Okay? Kung gagamitin mo ang disiplina, creativity at networking. Okay? Networking skills, pwede ka magkaroon ng steady at malawak na financial success sa real estate. Okay? Mr. Bergoman of Metro Manila. Okay? So, in short, may malaking potential na yumaman itong Mr. Bergoman na ito bilang real estate broker. Okay? Kailangan mo lang, ito guidelines lang to sa iyo. Kailangan mo lang tinatawag disiplina, maingat sa investment, at gumagamit ng creativity at strategy sa deals. Okay? Since you are ruled by Sagittarius. Okay? As a Virgoman, you are not, your planet Mercury, wala siya doon. Okay? Planet Mercury is your tinatawag na ruling planet, okay? Pero si Sagittarius, si Jupiter ang sumalubong sa iyo. So, mas malaki ang impluensya ni Jupiter sa iyo, okay? Kaysa kay Mercury. So, kung gagamitin mo ang tinatawag na the strength of these planets, yung mga nabanggit kong planets, di ba? Mr. Bergaman of Metro Manila. Okay? Pwede itong, okay? Kung gagamitin mo daw itong strength ng mga planet sa networking at marketing, pwede itong maging long-term source ng iyong kayamanan. Narito lang ako. Narito ako! Ibili mo ako ng kape. Yan. So, that's it. Okay? So, may mga challenges din, okay? Aray ko. May mga challenges, ha? Mr. Bergoman of Santa Cruz, Metro Manila. Okay? Precautions, bigyan kita, ha? Mars, the planet Mars is square Uranus. Pag nag-square, ibig sabihin, problema to, okay? Pwedeng magkaroon ng tinatawag na, ano tawag dito? Yan. Ano tawag dito? Conflict, di ba? Yan. Basta nag-square. Yan, ha? So, pwedeng magkaroon ng biglaang pagbabago o risk
sa investment. Okay? Kailangan maging maingat sa impulsive decisions at property speculation. Okay? So, ibig sabihin nito, the planet Saturn opposition, Chiron. Okay? Ibig sabihin nito, maaring may emotional stress o lessons sa career. Mahalaga ang patience at learning sa bawat challenge. Okay? So, financial potential mo as a real estate broker. Summary ko dito, di ba? Planetary alignment. Yan, ito yung mga planets na naka-align. Okay? Aligned sa iyong natal chart. Okay? Yan yung tinatawag snapshot ng ikipinanganak. Ano magiging kapalaran mo? Saan ang destiny mo? Diba? Saan ang tagumpay mo? Okay? So, we are not talking about religion, ha? Okay. Kung kayo against sa tinatawag tarot reading or astrology, you are not here. Okay? Hindi kayo dito. Okay? Hindi po ako sa religion, ha? Okay. Movement ako ng planeta. Yan, ha? So, financial potential as a real estate broker. Makinig ka. Planetary alignment tulad ng Venus conjunction Jupiter at Mercury conjunction Jupiter. Malaking swerte sa pera at negotiation. Use your pananalita communication. Okay? May potential ka talagang kumita ng malaki at yumaman sa pamamagitan ng smart deals at tamang strategy. Okay? Kung gagamitin mo ang disiplina, creativity at networking skills, pwede kang magkaroon ng steady at malawak na financial success sa real estate. Okay? Yan ang iyong career. Okay? So, sana nagustuhan ni Mr. Virgo Man ng Santa Cruz, Metro Manila. Okay? Ang ginawa kong forecast, paano ko binasa ang kanyang tinatawag na natal chart. Okay? Yan. Ito yung natal chart niya. Okay? Yan, syempre, lahat tayo, iba-iba ang natal chart. Ito yung tinatawag snapshot. Diba? It's like, noong lumabas ka sa puwerta ng nanay mo, yung itsura ng mukha mo, maaring diba yun? So itong mga planetang sumalubong sa inyo, diba? So napakaswerte ng taong ito. So that's it. Sana nagustuhan mo, Mr. Bergoman of Santa Cruz ba? Okay? Something like that. Okay? Of Metro Manila, Philippines. Thank you very much. So babalik na po ako, live streaming ako sa YouTube. Okay? Balik na ako sa tarot reading. Okay? Yan, if you are kumbaga dito, okay? Kung gusto niyo ng reading ng Lola, okay? Please subscribe, likes, and share para lumago lalo ang channel ni Lola, di ba? Para lalo ma-inspired si Lola magbasa ng live reading sa YouTube, okay? Ay, Madam Weng Pural, okay, sandali ha. Mamaya meron akong message, okay, sasabi sa iyo dahil okay, mamaya may message ako sa iyo, Madam Weng Pural, ha. So salamat po ng marami, ha. Salamat din sa mga nanood, ha. So ganyan ako magbasa ng astrology, okay, using natal chart, okay. So dyan tinitingnan ko yung pinaka-snapshot, okay, snapshot in the movements of the planets, okay. It's about your past, present, future, di ba? Kung meron bang tawag dito, pag-asenso, di ba? Yan. Mga precaution, your strength, di ba? So, thank you very much. Ako magpapaalam na at ako magbabasa pa ng tarot reading. Thank you very much po. Madam Weng Pural, ha? Weng Real Pural, yan. Take good care of your health, okay? Ay pinagdadasal ko, gumaling ka na. Okay? As soon. Kiss mo na lang ako sa mama mo, ha? Kamusta sa mama mo, ha? Thank you very much po. Bye-bye. Nasa hanggang patayan.